Bumagsak ng 52% ang tinubo ng GMA Network sa unang 9 na buwan ng 2023 kahit pa nangunguna na ito sa ratings. Ayon sa disclosure ng TV network sa Philippine Stock Exchange, 2.5 na bilyong piso na lamang ang tinubo ng GMA mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon dahil bumagsak ang kita nito sa advertising. Nasa 12.7 bilyon na lamang ang iniulat na advertising revenue ng GMA ngayong taon na mas mababa ng 20% kumpara sa kinita nito sa parehong panahon noong 2022. Paliwanag ng kumpanya, nagbawas ng gastos ang mga advertiser dahil humihina ang paggastos ng mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. Ang tinatawag na consumer spending ang pangunahing nagpapagulong sa ekonomiya ng isang bansa at ang mga kumpanyang produkto ay fast-moving consumer goods ang advertising clients ng network. Mas malaki rin kasi ang kinita ng network sa advertising noong 2022 dahil sa national elections at maraming politikong nagpatakbo ng patalastas sa telebisyon. Pinakamalaki ang nabawas na advertising revenue sa flagship channel nitong GMA7. Samantala, kung 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10.6 bilyon dahil nagmahal ang production costs. Naghigpit ng sinturon ang kumpanya at niliitan na ang mid-year bonus ng mga empleyado nito kaya't nabawasan ng 59 milyon ang gastos dito ngunit lumaki pa rin ng 7% ang ginastos para sa talent fees at sweldo ng kanilang mga tao na umabot sa 2.98 na bilyong piso mula sa 2.78 bilyon sa parehong panahon noong 2022. Samantala taliwas naman ito sa inanunsyo ng ABS-CBN Corporation nitong Martes na ang regular advertisement sales nito para sa unang tatlong quarter ng 2023 ay umabot sa 4.829 bilyon, tumaas ng 18% kumpara sa parehong panahon noong 2022, sa kabila ng hindi pagkakarinyo ng prangkisa nito. Nananatiling matatag ang ABS-CBN Corporation sa dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga Pilipino sa buong mundo.